mayroon pa rin pakikipaglaban? Bakit may pagkakataon pa rin mahina ang aking pananampalataya? Kailangan ho natin maunawaan na tayo ay iniligtas ng Diyos upang ilapit tayo mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit habang tayo ay nabubuhay pa rin sa mundong ito, patuloy ho natin mararanasan ang kahirapan ng kasalanan, ang tukso, ang paghihirap dito sa mundong ito, at ang ating mga espiritual na pakikipaglaban. Kaya ang tanong ho ngayon is, karamihan ho sa atin, paano tayo magiging matatag bilang isang Kristiyano? At yun ho ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ang sagot ho ng ating teksto, basahin ho natin sa verse 17. Ngunit salamat sa Diyos, bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumusunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala sa inyo. Kung papansinin ho ninyo ang ating teksto, makikita ho natin ang mga bagay na to. Okay? Makikita ho natin, sinasabi ni Pablo, na kung titignan ho natin ang dapat meron tayong doctrine, katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng tamang kaisipan. At kapag naunawaan natin ang katotohanan, magkakaroon tayo ng pag-ibig sa katotohanan ito. At ang pag-ibig na to ang siyang magbibigay sa atin ng kadahilanan o motibo para tayo sumunod. So, doctrine, mind, heart, and will. Ang katotohanan ay ang maunawaan natin sa ating isip, maunawaan na natin ang minamahal ang katotohanan ito, at isinasabuhay po natin ang katotohanan ito. Ang tunay na buhay Kristiyano ay sumasaklaw sa kanyang buong pagkatao, sa kanyang isip, sa kanyang puso, at sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, dapat balanse ang tatlong ito sa kanyang pag-unlad bilang isang Kristiyano. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay dapat maunawaan ng kabuuan, maunawaan sa kaisipan, mahalin ang katotohanan ito, at higit sa lahat, isabuhay sa pamamagitan ng pagsunod. At may mga ilang punto ho akong ibibigay. Una ho is, kailangan natin ng buong Ebanghelyo, hindi partial, but buo ang sinasabi niya. Isa sa mga dahilan ng ating spiritual depression ay ang ating kakulangan, or tinatawag maliit, or bahagi lamang ang pagkaunawa ng Ebanghelyo. Okay? May mga taong, o yung mga Kristiyanong nag-iisip, minsan, ang gospel ba ay pagpapatawad lamang? Actually ho, totoo yun. May mga iba naman ay ang Christianity ba ay tungkol sa pagiging mabuting tao? Actually, mahalaga ang kabanalan sa pag-unlad ng isang Kristiyano. Ang Kristiyano ba ay tungkol kung ano ang aking nararamdaman? Dapat ba may kagalakan ako, may kasiyahan ako, may emotional akong karanasan? Actually, mahalaga rin ho ang ating kagalakan sa Panginoon. Ngunit ang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa kanyang nararamdaman. Alam mo na pag-usapan ng nakaraan. Ang Ebanghelyo ay higit na malawak sa mga ito. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa Diyos na banal, sa tao bilang isang makasalanan, ang kasalanan na nagdala sa atin sa ilalim ng hatol ng Diyos, at ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na siyang namatay at muling nabuhay para sa kanyang bayan. Ito ang tungkol sa justification, sanctification, at sa huli, ang glorification. Malinaw nating ipinapahayag ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa wakas. Hindi tayo unang gumawa ng ating kaligtasan, kundi ang Diyos mismo ang nag-initiate
Siya ang unang gumawa. Ang sabi ng Ephesians 2, 8-9, sapagkat sa biyaya ng Diyos kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaya hindi natin kailangang ipagmalaki ang ating sarili. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng grace. Sola, gracia. Sa biyaya lamang. Si Kristo lamang ang ating foundation ng ating kaligtasan. Ang mga mananampalataya ay, maging ang ating pananampalataya, ay ito ay patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng kaluwalhatian ay dapat sa ating Panginoong Diyos lamang. Okay? Ibig sabihin, kailangan ang Ebanghelyo ay dapat umabot sa ating kaisipan. Ang sabi po ng ating teksto, kayo'y taus-pusong sumusunod sa anyo ng aral na dooy ipinagkatiwala kayo. Mayroong katotohanan na dapat nating malaman. Ang Christianity ay hindi blind faith. Okay? Hindi sapat na naniniwala ako dahil maganda ang aking pakiramdam. Magaan ang aking feelings. Okay? Ang tunay na pananampalataya ay may malalim. Okay? May pinaniniwalaan tayo na meron tayong Diyos. Tunay ang kasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. At merong kahatulan sa ating mga kasalanan. Bagamat sa kabila ng kahatulan, meron pa rin grace. May biyaya. May cross. Naniniwala tayo sa krus. Naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala tayo na we are justified. Naniniwala tayo na tayo ay pinapabanal ng banal na Espiritu. Higit sa lahat, naniniwala tayo ang muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. At muli rin tayong naniniwala na we will be glorified sa Kanyang muling pagbalik. Ang sabi ng 1 Peter 3:5 sa atin, lagi kayong handa na ipagtanggol ang bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ibig sabihin, nasa sa atin na kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang pag-asa ay nakamit mo na. Okay? Ang Kristiyano ay may dapat na kadahilanan sa kanyang pag-asa. Mahalaga ang doctrine. Mahalaga ang preaching. Mahalaga ang Bible study. Mahalaga ang catechism. Kaya dito dapat hindi natin pinapabayaan ang ating mga spiritual na disiplina. Okay? Ganun ka-importante rin ang family worship. Dahil sa pamamagitan ng ating family worship, doon ang pagtuturo sa ating mga anak. Kung paano tayo sumamba, paano tayo magbasa ng Biblia, paano natin ituro ang salita ng Panginoon. Hindi yung kapag nagkamali labang sila, doon natin itinutuwid. Ang ating pagtuturo ay during our family worship. Mahalaga ang expository teaching. Bakit? Dahil ginagamit ng Diyos ang kanyang salita upang baguhin, i-mold, i-sanctify ang kanyang bayan. Itong sinasabi ng Romans 10:17. Kaya nga sa pananampalataya ay nanggagaling ang pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Anong kahalagahan sa atin ito? Huwag tayong makontento na alam ko na or alam mo na ang lahat. Na ikaw ay nalalaman mo na sapat na iniligtas ka na ng Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Nauunawaan ko ba talaga ang gospel? Do I really understand ang gospel? Alam ko ba kung bakit ko kailangan si Kristo? Bakit siya namatay sa krus? Ano ba ang ibig sabihin ng justified? Paano ko alam na ako ay justified? Paano ako pinapabalan ng Panginoon? Nalalaman ko ba ano ang ibig sabihin ng sanctification? Alam ba natin ang ibig sabihin ng union with Christ?
ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Alam mo ba kung bakit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang? Dahil kapag malinaw ang lahat ng mga bagay na ito sa iyo, ang pangunawa natin sa katotohanan, mas magiging matatag tayo pagdating ng pagsubok sa ating buhay. Dahil we are founded by the Word, not by our own justification. Hindi dahil sa ating mga sariling pagsisikap. We are founded. Ibig sabihin, matatag tayo, tinayo sa salita ng Panginoon. Kaya ang katotohanan, hindi lamang dapat umaabot sa ating kaisipan. Kailangan din umaabot ito sa iyong puso. Okay? Ayan na. Hindi dapat nagtatapos ang lahat ng theology mo sa isip. Ito ang magandang babala lahat sa atin. Hindi sapat ang pagiging theological lamang. Maaring alam mo ang lahat ng tungkol sa theology, maaring alam mo ang lahat ng doctrines, alam mo ang doctrine of grace, maaring alam mo rin ang ibig sabihin ng tulip. Okay? Maaring kaya nating ipaliwanag ang justification by faith. Ngunit pansinin ho ang ating sarili. Tayo ho ba ay may kasiyahan, may kagalakan sa paggawa ng ating ng mga ito? Ibig sabihin ba, hindi malamig ang ating mga puso. At iyon ang problema. Ang sabi ng ating teksto, taos pusong pagsunod. Okay? Wholehearted na pagsunod. Hindi lamang by head, hindi lamang sa ating kaisipan. Kung hindi dapat kasama ang ating puso. May pag-ibig. Kapag nakita natin kung sino ang Diyos, di ba dapat natin siyang mahalin? Di ba kapag nakita natin ang bigat ng ating kasalanan, di ba lalo nating kapuotan ang ating sarili? Kapag nakita natin ang biyaya ni Kristo, di ba dapat lalo tayong mamangha sa kanyang ginawa sa krus? Kapag nakita natin ang krus, di ba lalo tayong lumapit, magpasailalim sa pag-ibig ni Kristo? Sabi ng Romans 5:8, subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Isipin ho natin, si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil mabuti tayong tao, hindi dahil nakita ng Diyos na magiging mabuti tayo sa balang araw, kung hindi dahil sa sovereign grace ng Panginoon. Kaya ang tamang response natin sa ating mga theological pag-aaral, alam ko na yan, hindi dapat ho ganun. Dapat tingnan natin, Panginoon, minamahal kita dahil ginawa mo ito para sa akin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi sapat na mag-aral, umupo na lamang, kung hindi dapat unawain ho natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Kumbaga, namnamin ho natin yung grace na pinagkakalob sa atin. At sa katotohanan ng mga to, ang punto na gusto kong maunawaan natin, ay dapat umabot sa kalooban. Okay? Pagkatapos ng ating isip, ng ating puso, ay ang will. Okay? Ang sabi ng ating teksto, sumusunod. Napaka-iksi, pero ang dami niyang pagpabaybayin mo. Ang dami niyang binibigay na sa atin. Dapat tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Ang tunay na pag-unawa sa katotohanan ay hindi dapat magbubunga sa atin ng permission na magkasala.
Ito mismo ang argumento ni Pablo sa buong chapter 6 ng Rome. Okay? Ang sabi niya sa verse 1 to 2, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Sabi niya, huwag namang mangyari. Tayo'y mga namatay na sa pagkakasala, paano pa nga tayong mabubuhay pa roon? Ito ang mahalagang prinsipyo. We are justified by faith alone. But faith that justifies is never alone. Tama ho na tayo ay ni-justify by faith alone. Pero justification ay hindi nag-iisa. May nakakaakibat itong mga responsibilidad. May nakakaibat pa itong mga gawain. Niligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Hindi tayo gumagawa upang maligtas. Gumagawa tayo dahil tayo ay naligtas na. Hindi tayo sumusunod upang maging anak ng Diyos. Sumusunod tayo dahil tayo ay naging mga anak na ng Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Diyos upang bilhin ang kanyang biyaya. Sumusunod ho tayo dahil natanggap na natin ang kanyang biyaya. Kaya ang isang tunay na Kristiyano ay balanse ang kanyang kabuuan sa kanyang pag-iisip dahil kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa kanyang puso dahil kailangan niyang mahalin ang katotohanan. Sa kanyang will, dapat isinasabuhay niya ang katotohanan. Kung mind lamang, magiging cold theology ka lang. Nasa isip mo lang. Kung heart lamang, magiging emotional Christian ka. At ngayon, kung will lamang, magiging legalism ka naman. So sumusunod ka lamang upang ikaw ay maligtas. Ang tunay na Kristiyano mismo, ibig sabihin, kailangan naunawaan ang katotohanan, dapat minamahal niya ang katotohanan, at higit sa lahat din, sinusunod niya ang katotohanan. Ito ang balanse. Ito ang layunin ngayon ng sanctification na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo iniligtas upang magpatawad, dahil tayo rin ay iniligtas upang maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Huwag mo natin kakalimutan. Okay? Tayong lahat o ay iniligtas para maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Romans 8:29, sapagkat ang mga nakikilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang ang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magkaroon tayo ng bagong status. Nais niyang magkaroon tayo ng bago at masaganang buhay. Hindi dito, hindi sa susunod. Okay? Kaya, ang karaniwang sanhi ng ating spiritual depression ay ang kabiguan, ang maunawaan, ang isang buhay Kristiyano ay isang buong buhay na nakabalanse sa tatlong ito. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Sabi nga natin, lumalago ba ako sa pang-unawa sa katotohanan? Do I study the Word? Nagiging curious pa tayo sa salita ng Panginoon? Lumalago ba ako sa pagmamahal kay Kristo? Lalo ba akong lumalapit? Sabi ng ating short exhortation kanina, lumalapit ba tayo lalo sa ating Panginoong Hesukristo? Lumalago rin ba ako sa pagsunod kay Kristo? Okay? Tandaan ho natin,
ang malusog na buhay Kristiyano, kailangan yung tatlo. Malusog. Sabihin, healthy Christian life. Kaya ang pagbabago ay laging nakasalig sa ating union with Christ. Ito ang magandang bahagi ng Romans 6 na sinasabi ni Paul. Tayo ay nakay Kristo. Namatay siya sa pamamagitan ng ating union with Christ, tayo ay itinuring namatay din sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay nabuhay, tayo rin ay tinawag upang lumakad na may bagong buhay. Sabi ng Romans 6:4, kaya tayo ay inilabing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung papaano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayong makakalakad sa panibagong buhay. Kaya, huwag ho nating sabihin, kapag tayo ay nagkakasala, may grace naman. May grace naman. Hindi natin nauunawaan ngayon ang ibig sabihin ng grace. Ang grace ay hindi nagbibigay sa atin ng dahilan upang mahalin natin ang kasalanan. Dapat, ang tunay na grace ang siyang nagtuturo sa bawat mananampalataya na talikuran ang kasalanan. Tumingin tayo kay Kristo. Okay? Yun ang sinasabi ngayon ng Titus 2:11-13, sapagkat nakikita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo naman sa atin na matapos natin itakwil ang kasalanan at mga kamunduhang pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinoan. Ito ang utos po sa atin. Okay? Ano ang application ho sa atin ng mga to? Una, para sa mga taong nakakaranas ng spiritual discouragement, huwag mong sukatin ang katotohanan ng Ebanghelyo ayon lamang sa iyong nararamdaman. Okay? Totoo, may araw na masaya ka, may araw na malungkot ka, may araw na malakas ang iyong pananampalataya, minsan naman mahina, ngunit ang pundasyon ng ating kaligtasan ay sa hindi pagbabago pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang pundasyon ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lagi tayong tumingin sa ating Panginoong Jesucristo sa ating araw-araw na pamumuhay. May ups and downs, but that's normal. Ang hindi normal is manatili ka sa iyong estado ng iyong mababang kalagayan. Okay? Pangalawa, para naman sa taong maraming alam, ngunit malamig ang puso, huwag mong gamitin ang theology bilang dahilan upang maging mapagmataas ka. Actually, yun ho ang magiging madali na kasalanan na kapag marami tayong alam, lagi mong kinukumpara ngayon ang iyong sarili sa iba. Okay? Ang tamang theology ay dapat magbunga ng worship. Ibig sabihin, habang mas nauunawaan natin ang sovereignty ng Diyos, dapat mas lalo tayong mapagpakumbaba. Pag nakikita ho natin ang sovereignty ng ating Panginoon, nakikita ho natin ang ating sarili na napakaliit lamang ho natin at makita ho natin ang humbleness sa atin. Habang mas nauunawaan natin ang grace, dapat mas lalo tayong maging mapagpasalamat. Hindi upang gumawa pa ng marami pang kasalanan. Salamat sa grace at tayo ay naligtas sa ating estado. Okay? Habang mas nauunawaan natin ang holiness ng Diyos, dapat mas lalo tayong kinapopuotan ang kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal, hindi dapat makita ng anumang bahid ng kasalanan. At kung tayo ay tunay na mga anak at tagasunod ni Kristo, hindi ba dapat ang holiness din ang siyang nakikita sa ating buhay?
Para naman sa tao, puro emosyon. Okay? Huwag mong gawin ang pundasyon ng pananampalataya ng iyong feelings. Okay? Maaring umiyak ka kapag tayo ay nag-worship. Maaring matouch ka sa sermon. Maaring makaramdam ka ng matinding spiritual experience. Ngunit ang tanong, ano ang natutunan mo sa salita ng Diyos? Ano ang sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos? Dahil ang ating feelings ay nagbabago-bago, tandaan ho natin, ang salita ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. At ito ang dapat nating panghawakan. Ito ang dapat po nating panindigan, ang mga pangako ng Diyos. At para naman sa mga taong umaasa lamang sa sariling desisyon, ang kaligtasan ay hindi tungkol kung gaano katibay ang iyong desisyon. Ito ay tungkol kung gaano katapat ang Diyos sa iyo. Again, it's not all about you. It's all about our Lord. Ang sabi ni Jonah, 2:19, ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Ang salvation ay gawa ng Diyos. Ang ating regeneration ay gawa ng Diyos. Ang ating calling ay gawa ng Diyos. Ang ating faith ay kaloob ng Diyos. Ang ating justification ay gawa pa rin ng Diyos. Ang ating sanctification ay ang patuloy na paggawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang lahat ng glory ay tanging sa Diyos lamang. Kaya sa isang balanse at buong buhay Kristiyano, kailangan makita sa ating buhay. Hindi lang natin alam si Kristo. Mahal natin si Kristo. Hindi lamang mahal natin si Kristo. Sumusunod tayo kay Kristo. At hindi lamang tayo sumusunod dahil napipilitan o dahil sinabi lamang. Sumusunod tayo dahil binago tayo ng biyaya ng Diyos. Binago ang ating puso. Ito ang sinasabi ni Ezekiel 36:26-27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Ito ang regenerating work ng Holy Spirit. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng bagong puso. At mula sa bagong puso ngayon, lalabas ang iyong bagong buhay. Kaya mga kapatid, balikan ho natin ating teksto, sabi ni Paul sa mga Romans. Kaya nagpapasalamat siya sa Panginoon. Salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumusunod sa anyo ng aral at doon ay ipinagkatiwala kayo. Napakagandang larawan na ang isang tunay na Kristiyano ay may doctrine. Kaya nagkakaroon siya ng katotohanan sa salita ng Panginoon. Meron siyang puso. Kaya mahal niya ang katotohanan. Meron siyang obedience. Kaya nakikita niya ang kanyang buhay ay bunga ng katotohanan ito. Ang tunay na Christianity, hindi lamang sa mind, hindi lamang sa heart, hindi lamang sa will, kundi mind, heart, and will. Yung tatlo. Truth, love, and obedience. The gospel will show you the truth, and the truth will clarify your mind, and your mind will enter to your hearts, and your heart will be the ones going to have a will to be obedient, to have a balanced Christian life towards Christ. Napakagandang illustration ho na binibigay ho sa atin. Ang lahat ng ito, tandaan ho natin, ay bunga ng sovereign grace ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung tayo ay spiritual na discouraged, huwag tayong tumingin sa ating sarili. Tumingin tayo kay Kristo. Kaya kung kayo ay
spiritually confused, bumalik ka sa salita ng Diyos. Kung tayo ay nanlalamig ng puso, pagnilayan mo ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo ay ayaw sumunod, alalahanin natin ang ating katayuan sa ating banal at soberanong Diyos. Tayo ay dating mga alipin ng kasalanan, ngunit sa biyaya ng Diyos, tayo ay pinalaya. Kaya kung kayo po ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang puot at banal ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay papunta sa impyerno. Ngunit ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo upang mamatay sa krus at tubusin ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. Ang panawagan po ng Ebanghelyo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Magpakumbaba, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ngayon, tayo ay tinawag upang mamuhay bilang alipin na ng katwiran. Tayo ay tunay na may kalayaan na. Hindi kalayaan upang gawin ang gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay ang kalayaan na mamuhay para sa Diyos. Hindi kung ano ang gusto natin, kung ano ang gusto ng Panginoon. Kaya dapat isama ho natin sa ating panalangin, sa ating personal prayer. Panginoon, gawin mo kong isang balanseng Kristiyano. Isang Kristiyanong nakakaalam ng iyong mga katotohanan. Alam natin ang katotohanan. Umiibig sa iyong katotohanan. At namumuhay ayon sa iyong katotohanan. Tayo po'y manalangin. Mahabagin naming Ama, salamat po sa mga salita na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, ay maging kalinawagan sa aming buhay, pananampalataya, upang maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Upang kami ay lumago sa kabanalan at mamuhay ayon sa iyong katwiran. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.